Lumen Christi. Ulitin natin. Lumen Christi. Patuloy tayo magpasalamat sa liwanag na dulot ng Kristong muling nabuhay. Bahagi yun. Sapagkat medyo mabigat yung salitang dinitiwan na Jesus. Sa Ebanghelyo ng ating narinig, kay hahangal ninyo. Bakit? Kasi hindi nila nakita, hindi nila nakilala si Jesus. Hindi nila maunawaan ang mga pangyayari ito sa mga nagsisimba araw-araw itong nakalipas na linggo. Yung bahagi ng ating pagnilayanin, isa sa mga biyaya na nawa ay huwag mawala. Kasi marami tayo ngayong mga pinagkakaabalaan. Ano yung isang biyaya yun? Lalo-lalo na yung binibigay sa mga matatanda. Ano yun? Yung biyaya ng pagkilatis. Galing ba ito sa Diyos? O galing ba ito sa tao? So bahagi yun na kung saan nakita natin na sa huling Ebanghelyo, nakita nila natin ang kanilang pinahayag muling ang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon at ipinahayag rin ng dalawang disipulo na yung isa ay binigyan ng pangalan, yung isa ay hindi, yung isa ay tinawag na Cleopas. Sa kanilang pagkalakbay patungo Emmaus. Pag sila pumunta ng Emmaus, uuwi sila. Tagalan sila. Bakit sila uuwi? Sinabi ni Jesus natin na pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay magsisimula sa Jerusalem. Bakit? Suko na sila. Sila ay disappointed. Mga kanilang damdamin ay si Kristo ay namatay, pinapatay, at namatay. Bagamat may narinig sila na ipinamani ng ilang mga kababaihan at ng ilang mga kasamahan na nagpunta sa libingan, ay sila pa rin iuwi. Sapagkat hindi nila naunawaan ang nakita ang alin na ito ay bahagi ng pagkilos ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang nawa ang makita natin at makilala natin sa Jesus. At yung daan patungong Emmaus, kung tawagin natin si Ebanghelyo ipinahayag, ay nagtuturo sa atin upang lalo natin makilala. O hindi lamang makilala, makataupo. Inkwentro. Sino? Si Jesus. At bahagi ito natin, kalimitan, alam na natin, kaya lang bigyan natin ng mas malalim ng pagninilay. Una, ay ipinaliwanag mismo ni Jesus. Siya mismo yung nagpaliwanag sa pamamagitan na ang kanyang pakipag-usap sa dalawang ito. So, bahagi yun. Pinag-usap ni Jesus, ipinaliwanag sa kanila ang nasasaad tungkol sa kanya at sang-ayon sa mga isinulat mula sa aklat ni Moises at ng mga isinulat ng mga propeta. Basically, ito ay tumutukoy sa banal na kasulatan. Yung itinutuloy natin ngayong Old Testament. Wala pang
kasi yung New Testament, no? Yung una na isinulat sa New Testament rin at around 70 to 80 AD. No? Ay, kailan lang ito? Muli pang ako ay 33 AD. No? So, malaki-laki pang mga panahon. Kaya yung ibinanggit na banal na kasulatan yun lang yung banal na kasulatan ng panahon na pinangilala na Jesus, no? Sa kanyang pakipag-usap sa dalawang disipulo. Hindi yung kasama ng 12 disipulo, no? Ito ba'y kasama doon sa 72. So, bahagi yun na mahalagang makita natin. Magpasa tayo ng banal na kasulatan, no? Ngayon ay uso na ngayon ang mass media. Pwede ng audio, pwede ng video. So, bahagi mo. Kahit na ako sa Facebook, may mga nakalink na sa video, pero kalimitan nung binibigyan ko na pagkilala ay yung awit at papuri.com. Mayroon din yung nakasulat at mayroon din audio. No? So, pwede nyo mapakinggan araw-araw kung ano yung ginagamit natin sa misa everyday. No? Lalong-lalo pag-araw ng linggo, naroon din. No? So, makinig tayo, magbasa tayo, manood tayo, magnilay tayo. So, bahagi na mo yun. Ngayon, medyo mahaba ng ibanghelyo natin. Pero hindi na mo yung ibanghelyo. No? Yung unang pagbasa, yung saan mo sponsor, yung ikalawang pagbasa. Yung mga pagbasa mo natin sa ipinahayag ng mga gawa ng mga apostol at na pahayag ni San Pedro, ano yung pinabanggit, no? Na kanilang tahasang pinapahayag na ng Kristo muling nabuhay. Kasi bakit? Maliwanag sa kanila, kahit nasa gitna ng na pwede sila ipakulong ng mga Hudyo at ipapatay. At marami silang napatay sa pagpapahayag. Pero bakit? Kasi yun yung kaganapan. Pero isang malaking nagtuturo sa atin ay ang banal na kasulatan. Bakit ito? Kasi yun karasan ng tao tungkol sa Diyos. Karanasan ng tao tungkol sa Diyos. Mula pa ang kung sisimula pa tayo, mula pa sa paglikha ng tao sa Diyos, sa aklat ng Genesis. Sa kanilang paglalakbay, sa kanilang mga Israelita na nag-ibig sa Egypto at ang kanilang pagtahan hanggang makarating sa lupang itinuturo nilang ipinangako ng Diyos sa kanila. Pero yun po, no? Marami tayong makikita doon na mga magtuturo sa atin na ito pala yung pagkilos ng Diyos, no? Natin maliwanag. Kaya bahagi rin, no? Na kailangan din natin magnilay. Pero saan yun? Sa banal na kasulatan. Pangalawa, bahagi yun na kung saan makita natin na nakilala ng mga alagad sa Jesus sa paghahati-hati ng tinapay. Well, yung paghahati-hati ng tinapay, yun po ay normal. Normal yun sa mga Israelita. Kaya lang, bakit doon nila nakilala sa Jesus? Kasi yung kalimitan naghahati-hati ng tinapay ay yung father of the family, yung pinakapinuno sa pamilya, yun ang maghahati-hati ng tinapay. Bahagi yun ng kanilang tradisyon bilang mga Israelita. Pero bakit nila nakilala sa Jesus? Si Jesus yun,
Sila lamang silang dalawang alagad. Pero sa pamagitan ng kanyang paghahati-hati ng tinapay at ibinigay sa kanila, doon nila nakilala sa Jesus. Kaya nga yung banal na Eucharistia, bahagi yun na kung saan ay makita natin na huwag natin kalimutan na pinaghahati-hati ang tinapay at ibinibigay sa bawat isa sa atin na tutusin pwede pagsasangayon. Hindi yun lang yung alaala. No? Hindi lang mo yung reenactment. Magkaiba yung reenactment at pagsasangayon. Being made present. Yung nangyari sa lundok ng Kalbaryo, nangyayari ngayon. At yun ay sa pamagitan ng banal na Eucharistia. At sa pagtanggap natin ng banal na komunyon. Kaya kalimutan ang sinasabi ko na kung walang hadlang, tanggapin niyo sa Jesus. Kasi sinasabi ba natin tinanggapin na ba sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Itinatanggap namin yan every Sunday. Kaya lang, as long as una ay wala kang kasalanang malaki. Ano yung kasalanang malaki? Yung labag sa sampung utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuuan. Magsimba ka pag-araw ng lingguan piyesta ng pamilya. Igalang mo ang ama at ina. Huwag kang pamatay. Huwag kang makikipid. Huwag kang manghirang. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang manghirang puri. Huwag kang magsaksi laban sa iyong kapwa. Huwag kang magsisinungaling. Huwag mong pagnasaan ang di mo asawa. Huwag mong pagnasaan ang di mo pag-aari. So, bahagi yun. Kung mayroon kang kasalanang malaki, mangampisan ka. At pangalawa, yung tinatawag namin Eucharistic fasting. Yung isang oras na hindi pagkain at pag-inom maliban ng tubig. Pero kapag wala mo, tanggapin niyo si Jesus. Bakit? Kasi hindi lamang si Jesus yung nakasulat. Kaya po kung isang sinasabi, kilala ko yung paano mo nakilala, hindi mo naman nakasama. Ay, kapag hindi mo natin nakasama si Jesus, hindi mo talaga natin siya kilala. Saan natin hindi siya nakikilala? Bahagi mo yun, isa sa misteryo na pinagkakaloon ng Diyos sa atin. Kapag tinatanggap niyo si Jesus, sa alyon ng tinapay sa banal na komunyon. Kausapin niyo si Jesus. At higit na kung saan ay magpapakilala sila, magpapakilala siya sa inyo. Bahagi yun na kung saan ay makita ang namin yung biyaya na pinagkakaloob ng buong likapa. At ang talagang sabi na natin, pinapakinabangan natin yung biyaya na ito. Tunay na tayong liliwanagan at makikita natin yung pagkilos ng Diyos sa daigdig na ito. At sabi na natin, maging lakas din natin na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. Kaya po kami sa sinasabi, bakit hindi natin mapaglabanan ng korupsyon? Saan makukuha ng lakas? Hindi ka naman natulungan yun. Paano yung lalabanan yan? Sino ibang lalaban mo dyan? Si Jesus. Bahagi yun na kung saan yung makita mo natin. Kinakailangan na kung saan ay makilala din natin si Jesus sa pamagitan ng paghahati-hati ng tinapay sa banal na Eucharistia.